Bobo at gago si Claire Castro. Sabi naman niya, mahirap kasing resolbahin yung mga baha. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule eh. Buwag ka pala eh. Buhay pa ba kayo? Handa na ba kayo? May lighter na ba ang lahat? Para sa candle lighting, baka mamaya masupinan naman ako. No? Paglabas ko sa CIDJ, tumawag ang TV Patrol. Kuya Park, pwede ka bang ma-interview? Sabi ko, oo, pwede. Sabi niya, hindi ka ba nagulat? Ano ang naging reaksyon mo nung pinadalang ka ng subpina? Sabi ko dun sa reporter, buang ka ba? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubpina dahil sa balita mo na fake news? Buang yata to, sabi ko. Tatanungin niya ako kung di ako nagulat. Siya ang dapat magulat. Kaya para hindi niya data alam na siya yung dahilan kung bakit ako pinasubpina. Ngayon, kaya tayo naririto dahil sa pagkikipaglaban kontra korupsyon, sapagkat napakalala na ng nakawan korupsyon sa ating bansa. Sa sobrang lala, kung naalala niyo nung September 21 na rally, doon sa Luneta, mayroong isang babae na nagtataas ng kamay na kumakanta, sabi niya, Marcos Duterte walang pinag-iba. Yung kilikili niya, nangitim na. Bakit nangitim ang kilikili niya? Kasi kahit yung pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Malala pala itong mga congressman na ito. Pati pambili natin ng tawas, kinukuha nila. Ninanakaw nila. Pati tuloy mga kababayan natin na nangingitim na ang kilikili, parang binayuan ng kape. Malala ang nakawan dito sa ating bansa. Ngayon, ito ang nakakapagtaka. Si Claire Castro, di puta, di bobo, di putang ina mo. Bobo at gago si Claire Castro. Saan ka makikita? Lahat ng project ng Pangulo niyang bangag sinasabi. Pag nagtanong ang reporter, ma'am, saan po nakalagay yung mga ano na yan? Sabi niya, sige, ibibigay ko sa mamayang listahan. Gago ang Malacanang. Puro kapalpakan. Sabi na naman ng Pangulo nung siya nangangampan niya, pag ako ang nanalo, gagawain kong 25 lang ang 1 kilong bigas. Ngayon na upo ang bangag, ang bigas 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya sa atin, pag siya ang nanalo, 20 ang 1 kilong bigas. Bakit ngayon siya ang naupo, ang bigas 60, ang shabu bumaba? Noong sona niya, ano ang sabi ng bangag nating Pangulo? 15,500 na po ang ating nasisimulang flood control at mas marami pa tayong gagawin. Saan mo nilagay, Mr. President? Binangga ng barko? O nabaliw ka lang nung sinabi mo yon? Pangalawang sona niya, anong sabi niya? Marami na po tayong napapatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Ano ang tingin mo sa Metro Manila? Irrigation? Ano ang tingin mo sa Pilipino palay? Bangat itong Pangulo natin. Pinatubigan na tayo. Anong tingin mo sa Pilipino palay? Anong tingin mo sa Balintawak, Quezon City, Pasig, Bulacan? Irrigation? Napatutubigan mo? Sabi naman niya, mahirap kasing resolbahin yung mga baha. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule eh. Buwag ka pala eh. Siya pala ang nag-schedule ng bagyo. Buwang na Pangulo ito. Talagang buang. Kaya ko sinabi, etong administrasyon na ito, Congressman Abante, Zaldico, Martin Romualdez, BBM, at lahat pa na nasa administrasyon ito, utak hipon! Bakit?
Alam mo kung bakit ko sinabing utak hipon? Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Sino ang top 1 na utak hipon? Si Congressman Abante. Ngayon, Abante, bagyo, may baha. Ito na ang panahon para palitan mo ang apelyido mo. Hindi na Abante. Alam niyo kung ano? Ano? Atras. Bakit? Ang hipon, pag lumalangoy, hindi pa Abante, paatras. Kaya ngayon, si Congressman Kiko Barzaga nandito ngayon. Bakit? Punong-puno na siya sa nakawan at korupsyon sa ating bansa. Bakit? Hirap na si Congressman Kiko Barzaga. Isa siya sa mayroong pinakamalaking binabayarang tax sa Pilipinas. Bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. Tama! Kaya ngayon, nanawagan ng people power si Congressman Kiko Barzaga. Kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Kaya yung mga Pilipino dyan na may kalapate, may aso, may pusa, pumunta kayo rito, dalhin nyo pati tain nyo, tain ng pusa nyo. Ipakain natin sa mga pangulong yan, ng mga bangag. No? Huwag na daw tayo mag-alala, sabi ng Pangulo. Kasi ang baha, iipunin niya at meron din araw na gagamitin niya. Siguro itong Pangulo natin si BBM, yung utak niya nasa talampakan. No? Isa pa yung asawa niyang parang zombie kung maglakad. Nakita niyo kung paano maglakad? Grabe! Nakakahiya sa isang Pangulo, bangag na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Penguin kung maglakad. Siguro kung naging zombie siya, ganito siya maglakad. Ang dapat sa'yo, Araneta Marcos, huwag kang mag-down kasi hindi bagay sa'yo. Para kang patay na naglalakad. Napakapangit. Tignan. Napakaraming kapalpakan ang ginagawa ng gobyerno ito. Sabi ng Claire Castro, di puta, di bobo, di gago. Yan ang pinaka-bobo na tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro. Kung nanonood kay Claire Castro, mahiya ka naman, napaka-bobo mo. Bobo ka na nga, gaga ka pa. Sasabihin niya, walang time ang Pangulo para dyan. Napakaraming ginagawa ng ating Pangulo. Inaayos ang ating bansa, pinapakalawak ang ekonomiya. Pinapalawak, pinapaganda. Ang pinamumunuan mo, Mr. President, binaha, nilindol, nasunog. Kasi hindi na sila sumusunod sa iyo. Bakit? Ang nagpapatakbo sa administrasyon nito, patay na. Siya mismo nagsabi, pag hindi na kayang iresolve ang problema, tinitext niya ang tatay niya. Sabi niya, Papa, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya, lupog na sa bahang Pilipinas. Ano ka, San Miguel? Sa ang daming pwede mong pagkunan ng advice, patay pa na tatay mong magnanako rin. No? Ano kayo, si San Miguel? Na pag nakalistro, si San Miguel ang panalo. Pag ginanon mo, sinong panalo? Si Satanas. Hindi na daw sumusunod sa schedule ang ring bagyo. Kumukuha pa siya ng advice sa tatay niya. Puro palpak ang plano niya. Dapat Bongbong Marcos, mahiya ka na. Kasi nakikita mo ang mga Pilipino, ayaw na sa'yo. Ama! Sinusuka ka ng Pilipino. Ama! Mas nauna pa akong pinadala ng subpina kaysa kay Martin Romualdez. Alam nyo ba? Noong September 21, nagsalita lang ako, handa na ba ang lighter? Pagkabukas, andyan na ang subpina.
Bakit yung nakawang sa gobyerno, bilyon-bilyon? Na-mention na masyado si Jaldico Martin Romualdez, bakit hindi makulong? Kasi tayo, mahirap. Sila, mga butiti. Kaya yung mga barya nyo sa bulsa nyo, ingatan nyo. Baka pati yan, nakawin nila. Nakikita nyo yung mga barko? Araw-gabi nandyan sa dagat, pero hindi lumulubog. Bakit? Kasi kapitan lang ang meron, walang congressman. Tayo nasa city, binabaha. Kasi ang daming congressman na buhaya. Isa pa yung si Jela Alonte. Sino nakakilala kay Jela Alonte? Jela Alonte na yan. Ang lakas ng loob niyang sabihin, wala akong utang na loob sa Pilipino. Gaga! Gago ka, gaga ka pa! Paano mo nasisikmura na sabihin na wala kang utang na loob sa mga Pilipino? Yang pambili mo ng napkin, yang pambili mo ng bra, panty, pati pagkain mo, pati bahay mo, pera at pawis ng bawat Pilipino. Yang sinasahod sa inyo, tatay mo, pamilya mo, na pinagmamalaki mo na sa political dynasty ka, pera ng taong bayan yan. Tama. Tapos sasabihin nyo, wala kang utang na loob. Kaya sa lahat ng anak ng kontraktor, politiko, at lahat ng nakinabang sa flood control project, gago, tanga, inutil. Tama. Napakakapal ng mukha ninyo. Nasubukan niyo ba magtrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya? Nasubukan niyo ba magtanim ng palay sa bundok? Nasubukan niyo ba mag-aralo? Nasubukan niyo ba mamasada ng jeep para may pang-aral ang anak? Para may panggastos ang anak? Para may pakain ng pamilya? Hindi. Nasubukan ba ng mga anak nila yung gaya ng ginagawa natin mga ordinaryong Pilipino? Pumipila sa jeep. Pag-alis natin ng bahay, press na press. Pagdating sa school o trabaho, parang lumpia na sinausaw sa mantika. Wala na, oily na. No? Kaya tayo nagtipon-tipon dito para wakasan at ipanawagan kung meron pang natitirang kapal ng muka. Yang Pangulo na yan, marapat lamang na bumabaya siya sa pwesto sapagkat ayaw na at sawa na ang Pilipino sa kanya. Magpupurilis ka na Bongbong Marcos, wala ka pa rin nagawa. Wala ka pa rin napapatunayan sa ating bansa. Habang sila nagpapakasarap, natutulog sa mga gandang bahay, nandoon sa ibang bansa, tayo nagsuswimming sa tai at ihi dito sa Maynila. Andito tayo sa kanal, lumalangoy. Saan ang mga binoto natin? Andun sa ibang bansa. Kung magkaroon ng People Power 3,